Ang gamot na pampatagal ng libido na ibinigay ng kapatid mong babae. Ayos na ayos. Tila ba hindi mo na kayang tiisin ang gutom at uhaw? Sumunod ka na lang sa akin. Ikaw ang ipinadala ng lolo mo. Paninindigan ko ito para sa'yo. Huwag kang gagalaw, pagsugpo sa prostitusyon. Lolo, wala. Nahuli ka na, at kami pa ang nagbayad para palayain ka. Tinutukso ka pa. Hindi ko talaga inisip. Ang panganay na anak ng pamilyaan. Ikaw pa pala. Aba, naglakas loob ka pang magbenta ng katawan. Hindi ka ba nandidiri? Sino-sino man lang ang iyong mga nakakasama? Hindi ka ba natatakot na magkasakit? Tama na, huwag mo nang ituloy. Chin-chin, simula bukas. Maghahanda ka ng mag-aral sa ibang bansa. Walang aking pahintulot. Hindi ka na pwedeng bumalik. Tatay, ganito na ang sitwasyon. Bakit ganyan pa ang pagpapakita mo ng pabor sa kanya? Lolo, huwag mo akong ipagbilin. Lolo. Ako lang ang makakaupo. Sa pwesto ng pinakamataas na anak na babae ng Angia. Mamatay ka na. Tingnan mo ito. Ang sweater na ako ang naghabi. Lahat ng ito, P89 lang bawat isa. Kamusta? Ito ang sarili kong hinabing sweater. P89 lang bawat isa. Sariling gawa. Pwede ba itong magkaroon ng brand? Wala na, salamat. Hindi masaya si Mommy. Wala silang alam. Tara, tulungan si Mommy. Mommy. Mga anak, paano kayo nandito? Ang sweater na tinahi ni Mommy. Ang kalidad ay hindi matatalo ng mga malalaking brand. Maganda. Tingnan mo, ang cute niya. Oo nga, gusto kong bilhin yung sweater na hinabi ng nanay niya. Gusto ko ring bilhin yung sweater na yun. Tara, tignan natin. Ang ganda ng damit na to. Gusto ko to. Pwede bang kunin mo ito? Iyan, 79. Unahin ko munang iscan. Wow, si tatay. Pasensya na, kayo muna ang pumili. Babalik agad ako. Pakicheck muna kay Mommy ha. Itay, bilisan mo't buksan ang pinto. Ako si Jaywar. Anong ginagawa mo? Nanay, yung lalaking nasa sasakyan, kamukhang-kamukha ni Kuya. Siya nga talaga yon. Kahit na, pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na matandaan ang mukha ng lalaking iyon. Pasensya na. Hindi siya ang nanay ko. Nawala ko si Daddy. Dadalhin kita ni Mommy sa masarap na pagkain. Sige ba? Huwag ka nang malungkot. Ngayon, kumita si nanay ng maraming pera. Ngayon tayo ay kakain sa buong night market. Yehey! Nanay, masama ang pakiramdam ko. Ang init. Jaywar. Doktor, anong nangyari sa bata? Doktor, pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Tumas ang lagnat niya at nangingisay na. Bata, ibigay mo sa akin. Maghintay ka muna. Pumunta ka muna at magbayad. Ngunit hindi natin maiiwasan ang posibilidad na mapasok sa asin. Kasalanan ko, hindi ko inalagaan si Joel ng maayos. Pasensya na, ako'y nagmamadali. Parang nakita ko na siya dati. Ang babaeng ito, kahit taglamig, nakapaa. Tara na.
6 na taon na. Nasa koma ang matanda ng 6 na taon. Sa wakas, nagising na. Inutusan kanyang makita. Salamat sa pagod. Lolo. Nagising ka na sa wakas. Ako. Ipinag-uutos ko sa iyo na kailangan mong pakasalan si Angia. Ang anak na babae ng pamilya Angia. Noong nakaraan, 6 na taon, inayos ng lolo ko para sa akin. Si Angia na anak na babae. Lolo. Pakakasalan ko ang panganay na anak na babae ng pamilyaan. Tulong. Tawag ng tulong. Mahalaga ang oras. Doktor. Kailan kaya lalabas ang anak ko? Ang pasyente ay nakain ng pagkain na may allergy niya. May lagnat pa rin siya. Kailangan pang magsagawa. 24 oras na obserbasyon. Maaari nang umuwi ang pamilya. Salamat po sa inyong pagod. Lolo. Doktor. Lolo ko po. Wala po bang problema? Nandyan po si Dr. Shai. Walang mangyayaring masama kay Lolo Lu. Inihanda po ng direktor ang isang kwarto para magpahinga kayo. Pumunta na po kayo roon at maghintay. Ipapaalam namin sa inyo kung may bagong balita. Salamat. Kahit sino pa ang magkasakit, kailangan tiyakin ang kalusugan ng sarili para may kakayahang mag-alaga. Iba. Salamat. Sandali. Paano ko ibabalik sa'yo itong damit ko? Hindi na kailangan ibalik. Ginoo Lu. Tungkol sa sitwasyon ng dalaga ni Angia, nalaman ko na ang lahat. Si Anifi, ang panganay na anak na babae ng pamilyang An, 25 anyos na. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Angenio. Kailangan kong mapabilis ang pandiligaw ko sa panganay na anak na babae ng pamilyang An. Ayusin mo ang pagkikita namin, bukas sa hapunan, para naman sumaya ang lolo ko. Siguro, mas maaga siyang magigising. Si Emma Lu. Ang lahat ng mga vital signs ni Anjur ay bumalik na sa normal. Maaari na siyang ma-discharge. Salamat, nurse. Mommy, ang suot mong damit. Kanino ito? Hindi ko akalain na siya pala ang namumuno sa pamilya Lu. Si Lu Bichen. Magandang araw, ako ang sekretarya ni Luzong. May maitutulong ba ako? Magandang araw, ako si Anitian. Ang Luzong ninyo. Pumunta siya sa akin at nagpahiram ng damit. Gusto kong isauli sa kanya. May oras ba siya? Magpapadala ako ng address. Dito ka na pumunta. Nagluluto si Luzong dito. CJ. Si Aobao. Sasamahan kita mamaya, Mom. Pupunta tayo sa isang lugar. Doon tayo kakain ng hapunan. Sige po, Mom. Si Joer ay halos matutulog na sa gutom. Wow, ang ganda ng restaurant na to. Siguradong masarap ang pagkain dito. Masyado kang malakas manghiling. Upo ka muna rito at mag-order. Ibabalik ko lang muna yung damit, ma. Sige po. Anifi. Sinira mo ang buhay ko. Patawad po. Pribadong lugar po ito ni Emma Lu. Magandang araw po. Ako po ay inutusan ni Tulong Deng para ibalik ang damit ng inyong si Paumanhin. Yung pumasok kanina. Sino po siya sa inyong presidente? Siya po ang fiancé ng aming CEO. Bulag na ata ang CEO na yun, ano? Nagkagusto kay Anife. Ibalik mo sa kanila ang damit ni General Lu. Bayad sa dry cleaning. Pwede mo bang ibalik sa kanya? Kamusta? Kanina, pumasok siya kasama ko. Saan napunta yung batang babae? Pumunta siya sa banyo. Kailangang maghugas ng kamay bago kumain. Tandaan mo ito, bata. Magpabango ka. Magiging maganda ka. Ako ay isang magandang prinsesa. Ang gwapong tito na ito. Di ba siya yung nakilala ko sa night market? Hello, gwapong tito. May anak ka ba? Wala ah. Parang manika. Sino ang ama niya? Ang saya-saya. Ang swerte naman. Wala rin akong dad. Halika. Tutulungan kitang punasan ang kamay mo, apo. Kuya, pwede ba tayong maging magkaibigan? Ibigay mo sa akin ang numero mo. Babayaran ko lahat ng pagkain mo sa susunod. Huwag kang mag-alala. Sige. Ito ang personal kong numero. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Tumawag ka lang sa akin anumang oras. Salamat. Ang gwapo mo. Magandang araw, Ginoo Lu.
Pwede po bang umupo kayo? Ang taas ng ilong. Nagpa-opera ka ba? Sabi mo hindi. Talaga, ang ilong niyang matulis parang nakakatakot. Sabi nila, nagpa-opera. Hindi ba't nararamdaman ni Luzon na parang hindi siya nagtagumpay sa pagpapaganda? Wala siyang pakiramdam sa kanya. Siya talaga. Yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Miss N. Pwede bang tanungin, kailan ka unang nakipagtalik sa isang lalaki? Anong taon iyon? Malinaw ba ang iyong isipan? O malabo? Nakakatanggap ka na ba ng singsing mula sa isang lalaki? Hindi pa nga ako nakakapagka-boyfriend. Mas lalo na, hindi na matatanggap ang isang singsing bilang regalo. Ako, wala pa akong kasintahan. Lubichen, sinusubok mo ba ako? Bobo ba ako? Hindi ko pwedeng aminin na may 10 boyfriends ako. Akala ko hindi siya. Nag-an, pumunta ako dito ngayon dahil nais kong makipag-usap sa'yo tungkol sa isang kasunduan. Ginoo Lu, gusto mo bang ipagawa sa akin ang pagpapanggap na magkasal? Ang pagpapanggap na kasal ay tatagal ng 1 taon. Maaari ko itong tapusin ng maaga, pero sa loob ng tagal ng kontrata, magagamit mo ang lahat ng karapatan bilang asawa ni Emma Lu. Pagkatapos maganap ang kontrata, makakatanggap ka ng 100 milyon bilang kabayaran. 100 milyon. Dapat kong maging ang lehitimong asawa ni Emma Lu sa loob ng 1 taon. Ganoon talagang mapapasaya ko na kayo. Lolo, tutuparin ko ang kahilingan ninyo, pero kailangan ko rin hanapin ang babaeng iyon 6 na taon na ang nakalilipas. Susunod na Biyernes, manliligaw na ako. Sige po, mahal kong asawa, hinihintay kita. Anitian. Hindi ba't patay na siya? Anitian. Mamatay ka na. Hindi ka papatay, okay lang sana. May mukha ka pang bumalik. Wala kang hiya. Hindi ba't maayos naman ang pamumuhay niya? Ikaw, Tian Tian, kaibigan mo ba to? Oh, siya pala yung bata noon. Ang laki na niya. Bata. Ano ba yan? Ako ang mabait na batang. 5 taon old na ako. Meron akong 2 kuya. Magkakasunod kami, triplets. Jewer, triplets. Ang galing mo, Anitian. Ah, hindi pala. 6 na taon na yata iyon, ang iyong nakatulugang. Matandang lalaki ay mahusay. Kaya naman pala ganyan ang pananamit mo, luma na. 1 tao ang nag-aalaga ng 3. Napakahirap diba? Ikaw ang luma. Kayo ng buong pamilya ninyo, luma na. Tita, ang ganda ng damit mo. Pinakamaganda. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na to? Anitian, hindi ka ba marunong magturo sa bata? Ang batang ito, pareho lang kayo ng ugali. Anyayfei. Mag-ingat ka sa pagsasalita, ang nanay mo ay kabit. Isang tunay na anak sa labas. Ikaw, nabaliw ka ba? Pati ako, tinamaan mo. Anitian, lalabanan kita. Bichen, inapi ako niya. Tingnan mo kung anong ginawa niya sa akin. Ikaw ang fiyan ko. Dapat ikaw ang maghiganti para sa akin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pupuntahan mo ang damit mo. Huwag mo akong sipain. Malaki. Malaki anak. Bakit mo ako tinawag na malaki anak? Maganda ang ginawa ni Jewel. Wala kang breeding na bata. Humingi na siya ng paumanhin. Pwede ka nang umuwi. Bichen. Wag na. Hindi ko na lang pairalin ang mga babae. Gwapo tito. Medyo pangit yun. Ipinakilala ko na sa'yo yung maganda at cute ko. Mami, ito ba ang uri na gusto mo? Kaya pala siya ang ina ni Jewer. Jewer, huwag kang magulo. Isara mo na ang bibig mo. Sino ang tatay ni Jewer? Siya ang kasintahan ni Anyayfei. Baka magkasabot sila ni Anyayfei. Gusto rin akong pagbantaan gamit ang anak ko. Patay na siya. Ang damong nasa puntod niya ay hanggang tuhod na. Saan ko nga ba siya nakita? Mommy, ngayong beses gusto ko ang sweater ni Elsa. Mommy, hindi na ako 3 taong gulang. Gusto ko ng pang-adultong striped sweater. Sige. Tiyak na magugustuhan ninyo ito. Mommy, ito ba yung bagong gawa mo? Nung nakaraang buwan, ito na lang sapat na sa akin. Huwag mong gawing sobrang hirap, Mommy. JH. Bihira lang si Mommy na magdala sa inyo para mamili ng damit. Wala namang maganda sa mga damit sa labas. Sabi ng mga kaklase namin, maganda. Hinahabol nga kami para humingi ng link. Bata pa lang, alam na nilang humingi ng link.
Chinese. Kuya, tingnan mo. May nakilala akong isang gwapo na parang ikaw at si Kuya Eldest. Baka siya ang tatay natin. Tingnan ko. Masyadong matalino ang lalaking yan. Hindi siya kayang hawakan ni Tinga. Pero gusto ni Jewel na siya ang maging tatay natin. Matalino kayong dalawa ni Kuya. Kung tatlo tayo na parang mga Zhuchliang, matatakot pa ba tayo na hindi kayang talunin ang isang mang-usisa? Jewel, mali ka. Tatlong mang-usisa, ang kapantay ng isang Zhuchliang. Nanay, kailangan ba talagang sabihin kay Lolo ang pag-uwi ni Anichen sa Shanghai? Oo naman. Hindi ba lagi siyang pinoprotektahan ng lolo natin? Hindi lang natin dapat sabihin kay Lolo na bumalik na siya, kundi dapat din nating sabihin sa kanya. Dinala niya ang tatlong batang kalye. Ngayon, nandyan siya sa Shanghai. Isang biro lang ito. Hindi ba't mahilig magyabang ang matandang lalaki? Pinapahihirapan siya ni Anichen. Wala siyang makukuhang kapakinabangan sa pamilya namin. Wala siyang makukuhang kahit na anong magandang bagay. Binibig. Tito Hoa, ikaw nga. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Pinapunta ako ni Lolo para sunduin ka pa uwi. 6 na taon na. Namimiss ka na niya ng gusto. Namimiss ko rin si Lolo. Ama, bumalik na ang dalaga. Sweetheart, nakauwi ka na. Lolo. Sweetheart, 6 na taon na. Bakit hindi ka nag-aabalang makipag-ugnayan sa lolo mo? Alam mo namang gustong-gusto ka ng lolo mo, di ba? Lolo, paano niya magagawang makipag-ugnayan sa iyo? Noong mga panahong iyon, nakipagtulog siya sa matandang lalaki. At siya pa, hindi naman matandang lalaki. Oh, hindi matandang lalaki. So, kalbo siya. Sige na, ano ba yan? Bihira lang umuwi si Tiantian. Lolo, noong mga panahong iyon, hindi lang siya natulog kasama ng matandang lalaki, kundi nanganak pa siya ng 3 anak sa matandang lalaki, 1 babae, at 2 lalaki. Ano? Talagang isinilang mo ang batang iyon. Naninirahan tayo sa Shanghai, isang may kaya at respetadong pamilya tayo. Pinagkaitan mo kami ng dangan. Sila ang aking mga anak, hindi mga anak sa labas. Kung ganoon, ikaw at si Du Qiusheng, pati si Annie Fei ay mga batang lansangan din. Walang galang sa matatanda. Ganito ka ba magsalita sa mga nakatatanda? Ang sinasabi mong 3 bata, hindi mga batang lansangan, di ba? Sino naman ang ama nila? Talagang ang kawawa ang 3 batang ito. Walang ama na magmamahal sa kanila habang buhay. Tama na. Walang kasalanan ang mga bata. Tian, pumunta ka kay Lolo. Lolo, hindi na sana ako bumalik. Ikaw lang, na may 3 anak. Ang hirap, umuwi ka na. Hindi pwede. Ang pinakamayamang angkan sa Shanghai, ang pamilyang Lu, magsasagawa na ng panliligaw. Kung malaman ng pamilya Lu, na siya ay buntis ng hindi kasal, at may 3 anak pa, maaaring akalain nila na kami magulo, na walang disiplina sa pamilya, at hindi marunong magtangi. Paano kung hindi magpakasal sa concubine? Oo nga, Lolo. Si Tiantian, isa siyang pabigat lang. Ako lang, ang makakapag-angat ng ating pamilya. Ayoko nang pahirapan si Lolo, aalis na ako. Dumating na si Senorito Lu. Bichen, nandito ka na pala. Kamusta, Lolo An? Malugod na pagdating, Ginoong Lu. Kung ikaw ay napansin ang aming anak na si Fear, talaga namang napakapalad namin sa puok ng aming pamilya. Lolo An, siya po ba ay? Kung si Anitian, ay isa ring dalaga ng pamilyaan. Sige, palitan natin ang magpro-propose. Maganda rin yun. Siya ay, anak siya ng katulong namin sa bahay. Katulong? Tay, huwag na nating ipaalam sa iba ang kahihiyan ng pamilya natin. Nga, anak ng katulong, nakakasagabal kay Malu, papaalisin ko na siya agad. Hindi naman, huwag po, Papa. Si Tiantian naman kasi ang pinakamahusay naming katulong. Tian, dali mo nang pumunta sa kusina at tumulong maghain ng pagkain. Ako ang tunay na anak, na dalagang may karapatan sa angkan ng mga an. Opo, binibini. Lolo An, taos puso po akong nanliligaw kay Anifi. Ang 10 milyong piso na pangpanliligaw. Ano, kontento na po ba kayo? Hindi mahalaga ang pangpanliligaw. Basta't mahal mo lang talaga. Ang anak naming si Fe. Matagal na kaming magkakilala ng lolo mo. Mas maganda pa nga kung magiging magkamag-anak tayo. Diba? Ginoo Lu, napakabuti ng relasyon mo kay Fe. Baka pwede nang itakda ang kasal ninyo sa susunod na buwan. CJ! Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang makipagtagisan sa akin? Andi Tian, naiinggit ka ba?
Mas maganda ang napangasawa ko kaysa sa iyo. Kaya sinadyang ibuhos sa katawan ni Bichen. Ang lason mo. Wala akong... Annie Fee, ikaw. Gago, hindi mo nga maayos na maibigay ang pagkain. Ano pa ang kaya mong gawin? Ginoo Lu, pasensya na. Agad ko siyang papalayasin. Ang mabagal at magulong batang ito. Fee, samahan mo si Ginoo Lu at magpalit ng damit. Kumusta? Ayos ka lang ba? Pasensya na, Luzong. Nadumi ko yung damit mo. Papapalitan ko na lang. Pwede ba kitang bilhan ng isang sweater? Anitian, lahat ng damit ni Luzong ay mga high-end na umaabot ng 10,000 kada isa. Nagbayad ka ng isang murang sweater. Wala ka bang hiya? CJ, kulang ako ng isang sweater. Bakit ganun ka ba mahuhusay kay Anitian, Bichen? Bakit ganun ka kabait? Tama ba, Mommy? Dumaan yung landlord kanina. Sabi niya, bayaran ko raw ang upa bago mag-Lunes. Kung hindi, ipapasukan na niya sa iba. Tapos, tataasan pa niya ang upa ng 5,000. Huwag kang mag-alala. Mamaya, babayaran ko na ang upa. Hindi tayo mapapalayas niya. Luyan Wang. Sabi mo, yung mga babaeng iyon, lahat sila ay natakot at umalis na. Ano pa ang saysay ng paglalaro natin? Magpapakuha pa ako ng ilan. Oy, mag-ingat ka nga, malapit na akong magpakasal. Anong ginagawa mo? Nagpapanggap kang mabuting lalaki. Hindi naman si Angie Faye ang gusto mo, Tama. Sabi nila ngayong gabi, may isang malaking palabas. Ang reyna ng sayaw ng lungsod na hindi natutulog ay bumalik na. Narinig ko na siya ay, maganda at inosente ang mukha, pero ang katawan ay napaka-sexy. Wala akong interes. Chen, ang tagal na pala ng mga taong. Sinasabi mong hinahanap mong babae. Anong itsura nga ba niya? Hindi ko rin alam. Hindi. Hindi mo alam kung anong hitsura niya. Paano mo siya hahanapin? Binilhan ko siya ng singsing. Isang singsing. Makikita ko rin siya. Mga ginoot binibini, salubungin natin ang ating maganda, sexy, at napakagandang reyna ng sayaw. Si Little Rabbit. Anong ginagawa niya rito? Ang ganda. Ito pa lang ang unang beses ko makakita ng ganito, na sumasayaw sa pole. Wala pang nakakairitang pakiramdam. Parang diwata na bumaba mula sa langit. Ang babaeng ito, gusto ko siya. Kung hindi ka naman mahihirapang maging stepfather, pwede mo namang subukan. Ano? 5 o 6 na taong gulang na ang anak niya. Ang laki na ng bata. Ang ganda pa rin ng katawan niya. Sayang naman. ₱5,000, ₱10,000. Binabati kita, Ginoo, sa halagang ₱20,000 at makikipag-inuman sa maliit na kuneho. Ginoo, magtataas ako ng baso para sa iyo. Sana ay magsaya ka ngayong gabi. Maliit na kuneho. Ang dami-dami ko nang nagastos. Hindi lang naman para sa isang baso ng alak to. Makikipaglaro lang ako saglit sa iyo, sir. Magbibigay pa ako sa iyo ng dagdag na pera. Sir, kung gusto ninyong uminom pa ng marami, sasamahan kita. Pero kung gusto ninyong maglaro, pwede kitang tulungang maghanap ng iba. Anong arte mo? Huwag kang magpakabusabos. Ikaw ang gusto ko ngayong gabi. Ano? Sino ka ba? Naglakas loob kang itapon sa akin ang alak ko. Anong ibig sabihin ng mag-inom tayong dalawa? Siyempre, ikaw na mismo ang hindi nakakaintindi ng tao. Ikaw. Sino ang may lakas ng loob na saktan ako? Lu Xiao. Ito ba ang babaeng napili mo? Lu Xiao, pasensya na. Hindi ko nakita ang inyong kahalagahan. Salamat sa iyo. Ang cellphone ko. Gusto mo pa bang bumalik? Para mapahiya ka ulit nila, di ba? Anyi Tian. Gaano ka ba kadesperada sa pera? 20,000 piso lang naman yan. Bibigyan kita. Tinutulungan mo ako. Para lang gawing kahihiyan ako, di ba? Sino ba ang may gustong pera mo? Kung sino ang nang-api sa akin, wala kang kinalaman. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Lu Bichen, ikaw ang kasintahan ni Anyi Fei. Anong pakialam mo kung ano ang ginagawa ko? Anyi Tian, ang cute ng anak mo. Ikaw, nandito ka at nagtatrabaho. Hindi mo ba iniisip na delikado ito kung may mangyari sa'yo? Anong nangyayari sa kanya? Oh, ganito talaga ako.
Bata pa lang, nagbuntis at nanganak na. Ni hindi nga nakapagkolehiyo. Nabigo rin akong maging ina. Pinagdusahan ko sila. Sa paningin mo, wala akong kwenta. Walang silbi. Pero hindi naman kita kinausap para tulungan mo ako. Kaya ko ang sarili ko. Mommy, gising na po. Malalate na po tayo sa school. Mga anak ko, pakiusap ko sa inyo, ipagpahatid na lang kayo kay Aling Alan Ladisname. Medyo nilalagnat ako kagabi. Tiyan, ang init ng noo mo, parang may lagnat ka. Ihahatid ka namin ni Mama sa ospital. Okay lang ako, Mama. Pumasok na kayo sa eskwela. Pupunta na lang ako sa ospital mamaya. Hindi pwede. Sasamahan ka namin. Pumunta na kayo sa paaralan. Sabi ni Mommy, mag-aral kayo ng mabuti. Masisiyahan si Mommy. At gagaling ang sakit. Sige, Mommy, tandaan mong uminom ng gamot ha. CJ. Ayan. Guwapong tito. Ako si Jewel. Tulong. Address, 150, Swiwa Alley. Password, 520,911. Bilisan mong ihanda ang sasakyan. Pumunta sa Swiwa Alley, Ginoolo. May pulong pa ako ng alas 9:30. Kanselahin na. Tiyak na nasa panganib si Jewel. Kaya niya ako tinawag para humingi ng tulong. Jewel, nasaan ka? Anitian. Tubig. Tubig. Nauuhaw ako. Dahan-dahan lang uminom. Kumusta na? Papel. Sipon. Bakit ang cute ng sipon niya? Ganito kasi ka-cute. Anong ginagawa mo dito? Ang init naman ito. Gaano ba kainit ito? Sarap, malamig at komportable. Anitian, masama ba ang pakiramdam mo? Pupunta kita sa ospital. Ang daming gasto sa ospital. Ayoko pumunta. Anitian, inaantok na ako. Chen, may nangyari ba kay Xiaotu? Isang perpektong gabi, si Anitian ay nilalagnat, mga 39 degrees. Ano ang dapat gawin? Pinagod mo siya hanggang maglagnat. Grabe ka naman. Gusto mo bang pinalo kita hanggang maglagnat ka? Hindi na. Lu Xiao, bigyan mo na lang si Xiaotu ng kaunting gamot pang lunas ng lagnat, tapos punasan mo siya ng alak. Tama na yon. Sige, naiintindihan ko na. Anitian, tumayo ka at inumin mo ang gamot. Maging mabait ka at makinig ka. Uminom ka ng gamot. Anitian, iinumin mo ba o hindi? Kung hindi ka makikipagtulungan, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Puso, puso, puso. Puso, puso. Ang amoy niya. Parang yung babae 6 na taon na ang nakalipas. Nasaan si Xiao Chan? Sino ka? Asawa ka ba niya? Mukhang gwapo ka rin. Lumabas ka. Ako ang may-ari ng inuupahan ni Xiao Te. Noong una niyang inupahan ang bahay ko, naawa ako sa kanya dahil may anak siya. Kaya ko siya binigyan ng mas mababang presyo ng upa. Ngayon, may utang na siya sa akin, na umabot na ng mahigit 6 na buwan. Kung hindi pa siya magbabayad, iparenta ko na sa iba. Magkano ang renta? Tama nga. Ganyan ang isang tunay na lalaki. 8,000 bawat buwan. 1 taon ang kontrata. Ito. Pumasok na. Salamat, Ate Huang. Bigyan mo ako ng 2 araw. Xiao Tian, ang ganda ng panlasa mo. Pumili ka ng isang magarang at gwapong asawa. Dapat ay hawakan mo siya ng mabuti. Hindi ikaw ang nagkamali, Ate Huang. Ako at siya. Hindi magkakilala. Naiintindihan ko. Paalam na. Ate Huang, ako. Gumagaling na ako. Binayaran ko na ang renta para sa iyo. Huwag kalimutang ibalik ang pera ko. 100,000. Nagbayad ka na ng 1 taon na renta. Baliw ka ba? Nagbayad ka pa nga kay Ate Huang ang dagdag na 4,000. Balak ko sanang bilhin para sa iyo. Pero sobrang sira ng bahay na ito. Hindi angkop bilhin. Ah, nga pala. Inalagaan kita buong umaga.
Tinatanggal ko ang 3 meeting, ang kabuuang pagkawala, mga 1 milyon lang siguro. Ang halaga ng pag-aalaga ko sa iyo. Ayon sa presyo ng pagkakaibigan, 1%. Ibig sabihin, 100,000. Ngayon, kabuuan, utang mo sa akin ay 200,000. 200,000, Ginoo Lou. Alam kong mahalaga ang oras mo. Pero hindi ko naman. Pinipilit na alagaan mo ako. Kayamanan, na. Ang anak mong babae ang nagpadala sa akin. Napakabait naman talaga ng anak ko. At saka, mabait din naman akong tao. Kaya naisipan kong alagaan ka na rin. Ang perang ito, hindi ba dapat ikaw ang magbabayad? O kung gusto mo, na si Jewel ang magbayad ng perang ito. Pwede rin. Papasok si Jewel sa bahay ko para magtrabaho. Magwawalis, maghuhugas ng kubeta, at iba pa. Hindi pwede. Masyado pang bata si Jewel. Paano siya magtatrabaho ng mabigat na trabaho? Kung may gagawa man, ako na lang. Akala mo ba talaga? Hahayaan kong magtrabaho si Jewel pag siya ang pumunta sa bahay ko. Para na siyang isang anito na kailangang alagaan. Kung ako ang pupunta, ganun din. Ako ang ninuno. Ikaw ang magtatrabaho. Oo nga pala. Hintayin mo ako sandali. Noong nakaraan sabi, nabibigyan kita ng isang sweater. Hindi ko alam kung tama ang sukat. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Mabuti. Sinusukat ko ang damit. Parang, ganun. Hindi mo naman talaga ako tinuturing na estranghero, ano? Maganda ba? Gwapo siya, ha? Medyo okay lang. Tama lang naman. Paano mo naman nalaman? Ang sukat ng katawan ko. Wala akong alam dyan. Madalas lang akong maghabi ng sweater. Ito ay ikaw mismo ang gumawa para sa akin. Kung sakaling masama ang pagkakagawa ko, pwede ko namang bilhan ka ulit ng bago. Gusto ko ito. Ikaw lang ang nagawa ng sweater para sa akin. Hindi maaari. Madalas akong gumawa para sa mga anak ko. Ang ibig ko pong sabihin, para lang sa akin, isang lalaki. And, Lou. Kanino pa ba ako nagninit? Ano naman ang pakialam mo? Kaya mula ngayon, para sa akin ka lang maglinit. At bakit naman? Gusto kong maghabi para sa sinumang nais ko. Basta't kaya ko. Mommy, nandito na ako. Jewel. Mommy, nakabalik na kami. Mommy, may 3 kang anak. Kambal na 3. Oo nga. Ang tatay ng mga anak ay napakagaling. Nakakalungkot lang na namatay siya. Gwapong tito, alam ko namang ikaw ang pinakamabuti. Mag-aalaga sa mommy. Mommy, ang labi mo. Bakit namamaga? Parang maliit na sa usage. Tingnan ko. Mommy, may sugat ang labi mo. Baka dahil sa lagnat. Mommy, magpunta tayo sa ospital. Bakit namamaga ang labi mo? Siguro gagaling din yan sa loob ng 1 araw o 2. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Director Lou, nandito ang mga bata. Bigyan niyo naman ako ng kaunting paggalang. Director Lou, halika. Paalam na po. Paalam na sa mga bata. Eyo, Kausin. Bumalik na ako sa bansa. Miss na kita. Bukas ang birthday party ko. Dapat pumunta ka ha. Sige, magkita tayo bukas. May utang pa ako kay Lubitsa. Anong magandang regalo para sa kanya? Meron na. Mommy, hindi ba sabi mo? Ito ang singsing na regalo sa'yo ni Daddy. Ibibigay mo daw sa tita. 6 na taon na. 6 na taon na. Hindi pa rin lumilitaw ang lalaking iyon. Anong silbi pa ng pagsusuot ng singsing na ito? Walang problema. Pagkatapos, bibigyan pa ni Daddy si Mami ng mas magandang singsing. Kaya ma'am. Chan. Nandyan ka na pala. Enoch. Oo nga pala. Ito ay galing sa ibang bansa, para sa 3 pamangkin ko. Ang pasalubong ko. Sana magustuhan nila. No. Birthday mo ngayon. At may espesyal ka pang regalo para sa mga anak ko. Maghanda ng regalo. Chan. Sino ba tayo para sa isa't isa? Naghanda rin ako ng regalo para sa'yo. Bakit nandito si Anyefi? Isang anak ng mistresses. Hindi namin sila inimbita. Nakakapatid, ito ang regalo namin ng mapapangasawa ko.
Para sa iyo, mga kulay nilang freshwater pills. At ang isang porselanang botelya. Anifi, sino ba ang mapapangasawa mo? Nakakapagbigay pa nga siya ng mga antike mula sa Tang Dynasty. Baka naman, mula lang sa Taobao yun, ano? Ang mapapangasawa naman ni Ife. Hindi naman siya gaano kagaling. Ang anak lang naman ng mayamang pamilya Lu. Si Lu Bichen. Magugustuhan kaya ni Lu Bichen si Anyaifi? Anong karapatan niya? Ginang, may kailangan po ba kayo? Tawagin niyo na lang po ulit ako. Hisha, binabati kita. Ang swerte-swerte mo naman. Mula ngayon, mararanasan mo na ang walang katapusang magagandang araw. Isang napakagandang manugang, na kahit sa buong Shanghai ay mainggit sa iyo. Siyempre, ang pamilya namin, si Fei, napakaganda. Natural lang na makaakit siya ng mga magagaling na lalaki. Anong kailangan, Pangulong Lu? Nasaan ka ba? Nakalimutan mo ba? Yung mga gawain ko, hindi ko nakalimutan, hindi ako makakapagbigay ngayon. Nasaan ka ba? Ang ingay-ingay, nasa Kiaju ako, may salo-salo sa pamilya. Sige, susunduin kita. Oy, Lu. Susunduin mo ba ako? O kaya naman ang iyong mapapangasawa? Si Alfie, Tito, ngayong araw po, dapat ay magbigay galang ako sa iyo ng isang inumin. Tama, maghanap tayo ng oras, para makilala ni Lu Bichen, si Jilu, ang ating pamilya. Kasi pamilya tayo, di ba? Tama ba? Kung gusto mong makilala si Bichen, hindi naman masama. Wala naman, si Bichen ng pamilya namin ay may prinsipyo. Hindi siya magbibigay ng pabor para sa akin. Huwag niyong gawing mahirap si Xiaofei. Kakaumpisa lang niyang makisalamuha sa iba. Tapos kayo, isa-isa ninyong gustong makipag-ugnayan. Pag ikinasal na siya, lahat kayo magiging kamag-anak na. Lahat tayo ay magkamag-anak. Chan, anong ginagawa mo dito? Tingnan mo si Anipi, ang saya-saya niya. Akala ng pamilya niya, na siya na ang magiging Ivy Lu. Paulit-ulit na siyang pumipilitit. Susuka na ako. Tama. Ito, ang regalo ko sa iyo para sa iyong kaarawan. Salamat po, Ate Chan. Xiaonu, ang ate mo. Anong regalo ang ibinigay sa iyo? Ngayon, siya na lang mag-isa ang nag-aalaga ng 3 anak. Isang simpleng regalo lang ang ibinigay sa iyo. Huwag mo sanang isama sa loob. Lahat ng regalo ng ate ko, gusto ko. Oh, ganoon ba? Ano ang ibinigay? Ibigay mo, tignan ko. Ay naku, ang laki ng singsing na ito. Kung ibebenta ito sa night market, baka makuha ng ilang daang piso. Buksan mong mabuti ang mata mo. Totoong diamante ito, kahit na, hindi naman kasing halaga ng pera. Pero, ito'y isang maliit na alay ko. Bakit mo kinuha ang gamit ko? Ito, Bourbon Parma na dinastiya, mga alahas at diamante. Sweetie, napaka-generoso mo naman. Pero, hindi ko kayang tanggapin ito, sobrang mahal. Ano na, Boba Parmigiano? Ang ate mo, sobrang materialista. Ibinigay lang sa iyo ang mga basura at peking produkto. Ikaw, ikalawang ate, tinuturuan ka lang ng kakulangan mo sa kaalaman. Ang singsing na ito ay dating pag-aari ng huling reyna ng Pransya, Reyna Marie Antoinette. Ang singsing na ito ay ibinenta sa isang auction sa Geneva noong 6 na taon, na ang presyo ay umabot sa $250 milyong at nagtakda ng isang bagong record sa kasaysayan ng auction ng mga diamante. Pinakamataas na record, napakamahal ng singsing na ito. Imposible yata. 2.5 bilyon. Iyan ay sayuan. 7 bilyon. Anino, baka sa abroad ka natutong maging tanga. Ganoon kamahal na alahas. Paano naman mapupunta kay Anya? Kaya nga, kung ganoon nga kamahal yan, ibibigay niya ba sa iyo? Peke lang yan, galing sa ukay-ukay. Pasensya na, Eno. Regalo to sa akin ng iba. Hindi ko dapat binigay ito nang hindi ko pa nabi-verify kung totoo ba. Regalo ko na yan sa'yo. At yan. Nag-aral ako sa ibang bansa. Ang kurso ko ay pag-appraise ng mga alahas. Maniwala ka sa akin. Eno, ikaw nga pala. Ang bait mo talaga. Binilhan ka ng kapatid mo ng peking singsing na diamante. At pinagtanggol mo pa siya. Paano kung totoo ito? Impossible. Paano kung totoo ito? Bakit kailangang mag-isa si Anitian? Na magtrabaho ng maraming trabaho. Pati 3 anak ko. Pinalaki mo na parang mga ligaw na bata. Ay, ikaw. Anifi, sinasabi mong pwede ako. Pero hindi mo pwedeng sabihin ganun ang mga anak ko. Kung totoo man ang singsing na ito, kailangan mong magyuko at mag-apologize sa akin. Ang galing, Ate Tianchan. Maniniwala ka ba sa sinasabi ko? Naniniwala ako. Hindi mo ako sasaktan. CJ, kung totoo ang singsing na yan, hindi lang ako magpapadya. Sasampalin ko pa ang sarili ko. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo, kung ito'y fake. Anong ginagawa mo? Ubarin mo ang damit ng sinungaling na ito. Ubarin mo ito sa harap ng lahat. Bitawan mo ako. Anifi, namad na ba to? Ano pa ang kailangan i-verify? Si Anitian, sa murang edad, ang pribadong buhay ay ganito kawalang hiya. Ngayon ay mayabang pa. Puno ng kasinungalingan. Ito ang kahihiyan ng pamilyaan.
Dapat matutunan niyang magtama. Bitawan mo ako, Ate Tianshan. Tigilan niyo na. Isa akong pambansang antas na eksperto sa alahas. Maaari kong suriin. Ito ang aking guro, Professor Quinn. Siya ay isang world-class na eksperto sa alahas. Ang kanyang reputasyon ay kilala sa buong mundo. At siya, maaari niyang suriin kung tunay o peke ang alahas na ito. Maglagay ng isang palanggana ng apoy. Maaaring gamitin ang apoy upang tiyakin ang tunay o peking diamante. Ito ba ay gamit ang apoy para tiyakin ang diamante? Kailangan pa bang tiyakin ito? Ang kalokohang ito, kung ilalagay sa apoy, tiyak na wala nang matitirang kahit kaunting tira-piraso. Inihintay ko lang na matunaw ang mga diamante. Tingnan ko kung paano pa magsisinungaling si Anithia. Wow, ang ganda. Ang kaakit-akit. Bakit parang lalong lumiwanag habang nasusunog? Anong kagandahang epekto ng starlight? Ang singsing na ito ay sobrang bihira sa mundo. Ang purong ginto, hindi natatakot sa apoy. Ganon din ang mga diamante. Ang peking diamante ay matutunaw sa apoy. Pero kung ito ay isang tunay, mamahaling at bihirang diamante, hindi lamang ito hindi matutunaw. Ang diamante pagkatapos masunog ay magpapakita pa ng mas maliwanag na ningning. Sabi ko na nga ba, ito nga ang tunay at dekalidad na Bourbon Parma Dynasty Diamond. Paano kaya? Ang singsing na ito ay ganito kahalaga? Bakit niya ako binigyan ng ganitong mahal na singsing na diamante? Diyos ko, totoo nga pala itong alahas ng hari. Hindi ko man lang naisip sa panaginip ko. Isang singsing na may brilyante na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Sweet, kanino galing niyang singsing mo na may brilyante? Sa tatay ba ng anak mo? Sweet, sino ang tatay ng anak mo? Hindi siguro. Isang prinsip mula sa ibang bansa, di ba? Siyempre, hindi siya prinsip mula sa ibang bansa. Anitian, nakikis ka ba sa isang matandang lalaki? Ganito ka generous. Ipinadala sa akin ni Lubitchen ang ganitong karaming dowry. Kung pagsasamahin, hindi hihigit sa 10 bilyon. Bakit ang singsing na ito ay may halagang 7 bilyon? Walang pakialam kung sino ang nagbigay noon. Ngayon, ibinigay ko na ang singsing kay Xiao Noo. Ang singsing na ito ay kay Xiao Noo na. Ang bait-bait mo naman, sweet. Naku, nahiya naman ako. Ang bait-bait mo sa amin ni Noo. Hindi naman nasayang ang pagmamahal sa iyo ni tita. Anong arte yan? Hindi ako naniniwala na kaya mong magbigay ng ganyan. Anitian, tingnan mo itong singsing. Hindi ito galing sa ibang tao. Ikaw nga ang nagnakaw nito, di ba? Anifi, hindi pa kita inaakusahan. Pero binabatikos mo ako. Totoo ang singsing na ito. Ikaw ba? Hindi mo ba akong kailangang tanungin, mag-sorry at magbigay galang? Ate, hindi mo naman sinunod ang sinabi mo. Wala kang hiya. Yung singsing, siya ang nagnakaw. Bakit ko? Kailangang magyuko at humingi ng tawad sa isang magnanakaw. Kung may lakas ka, sabihin mo, sino ang nagbigay sa iyo ng singsing na ito? Ipakita mo kung sino yung nagbigay ng singsing sa iyo. Tawagin mo na. Oo nga, kung hindi ninakaw. Bakit ka ganun kabait? Sabi mo ibibigay mo agad. Eh ikaw, maliit ang puso. Naiinggit ka pa sa ate ko. Mabait at bukas palad. Huwag mong gawing biro ang pagpapahirap sa iba. Sa buong merkado ng Shanghai, ang makakabili lang ng isang singsing na nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar ay malamang ang aking kasintahan, si Lubitchen. O gusto mo bang sabihin na siya ang aking kasintahan? Itinuturing mo ba itong singsing na ibinigay sa iyo? Anong klaseng panaginip ba yan? Anitian, nakakabigo ka talaga. Hindi ka ba nahihiya sa pamilyaan? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Ngayon, ang taas-taas na ng yabang mo at natututo ka pang magnakaw. Sabihin, kanino ba ninakaw ang singsing na may diamante? Kami lahat ay mga anak mo. Bakit palagi mong pinaniniwalaan si Anifi? Hindi ako. Iyo, may ebidensya ba kayo? Bakit siya agad ang inakusahan na nagnakaw? Ako ang nagpapalaki sa anak ko. Wala kang pakialam, bata ka. Anzenyu, anong ginagawa mo? Hindi magnanakaw si Tianshan. Pangarap ng 1 bilyong kabataan. Lumabas ka na. Papunta na ako. Nandyan na ang regalo ko. Ang malinis ay maglilinis sa sarili. Kung sasabihin ninyong ako ang nagnakaw nito, hanapin ninyo ang mga ebidensya at ipaaresto ninyo ako. Tita Tianshan, sandali. Tita Tianshan, ang mamahaling singsing na ito, hindi ko talaga kayang tanggapin. Xiao Noo, sabi ko, ibibigay ko sa'yo. Hindi ko na ito babawiin. Ito ang regalong ibinigay ng hari ng France, Reina Marie bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. At Tianshan, naniniwala ako rin, ito ang inyong simbolo ng pagmamahalan. Huwag mong sasayangin ang kanyang nararamdaman. Tianshan, dumating ka na ba? Papapunta ko na lang sa iyo ang driver. Huwag na po, tita. Nag-book na ako ng Didi. Malapit na po siya, tita. Kayo ay mabait lang. Si Anitian, ninakaw niya ang isang bagay. Nag-aalala siya at gusto niyang tumakas. Nakikita kita, wala ka nga sigurong pera para mag-book ng Didi, di ba? Bakit ganito si Lubitchen ngayon? Nagda-drive ng napakamahal na sasakyan. Auntie Xiao Noo, dumating na ang kotse ko. Aalis na ako ha. Hindi blue ang Didi, ah. Bakit black ito?
May batch na tumatakbo sa Didi. Ang presyo ng kotse na to, 6 na milyon. Talaga namang pangarap ng mga lalaki. Hindi ko rin in-expect. Ang pagkuha ng taxi ay makakakuha ng ganitong klaseng sasakyan. Ano ba ang sinabi ko tungkol sa kanya? Si Anyitian, gusto lang niyang magpakitang tao sa harap ng pamilya. Hindi mo nga mabuksan ang pintuan ng sasakyan. Huwag ka nang magpanggap. Ganito lang kami. Mas lalo ka lang naming ilulog mo. Ganoon nga. Anyitian, sasabihin ko sa iyo, kung gagamitin mo itong sasakyan para sa serbisyong pangtransportasyon, kakainin ko ang sasakyan. Hindi ko akalaing ikaw na dalaga. Sa murang edad mo'y napakasama mo na. Nangungupit ka pa at nagsisinungaling. Grabe, ang pangit. Okay lang kay Tiantian na walang sasakyan. Susunduin ka namin. Boss Lu, buksan mo po ang pinto. Sa tabi ka na lang umupo. Ako mismo ang nagmaneho ngayon. Ang siya mismo ang nagmamaneho. Nakakahiya naman ito. Tita Tian-chan, sigurado ka bang ang tinatamaan mo ay Didi? Hindi boyfriend mo? Ginagamit ba ang kotse na ito para sa Didi? Hindi ako naniniwala. Parang sobrang mahalaga naman yata nito. Sabihin mo, ang may-ari ba ng kotse ay siya ang naghatid sa'yo? Ang dinastiyang Bourbon Parma. O Diamante, totoo nga ako ang tumawag ng Didi. Mauuna na ako ha. Sumakay na si Anyitian sa mamahaling sasakyan. Sa tabi ng driver ang kanyang upuan. Hindi kaya, siya ay may isang napakamayamang boyfriend yata. Ang gwapo ng lalaking iyan sa profile. Mukhang boyfriend ni Sweet Chai. Gwapo at mayaman pa. Napakataas ng estado. Anino, may problema ba ang mata mo? Kita ko naman na ang nakasakay sa sasakyan ay isang matandang mataba at kalbong lolo. Bahala ka na, maniwala ka o hindi. Nanay, talagang ang lolo siya. Ay naku, biro lang. Anong espesyal sa mga mamahaling sasakyan? Sa buong syudad ng Shanghai, sino pa ang makakatalo sa yaman ng client ko? Si Lu Bichen. Narito na, Luzong. Ito ba ang bahay mo? Handa ka na bang magtrabaho ng mabigat? Ako. Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka ba ng mga Wala. Lu, anong mabigat na trabaho ang kailangan mo sa akin? Tapos na po ako. Kailangan ko na ring umuwi para samahan ang mga anak ko. Ano ito? Regalo sa akin ng iba. Sino? Si Lu. Nakatira ka ba sa tabing dagat? Pakialam mo ba? Kung wala kang magawa, asikasuhin mo na lang ang iyong mapapangasawa. Ikaw. Lolo ay pilit na ipinag-uutos sa akin. Napakasalan si Anyiti, bakit pa? Ginoo Lu, pwede bang magtanong, ano po ang kailangan kung gawin para sa inyo? Wow! Ang dami ng mga sinulid sa bahay nyo. Wow, at ang daming kulay pa. Ginoo Lu, gusto mo bang turuan kita kung paano maghabi ng sweater? Ano ka ba? Ang gusto ko ay, tulungan mo akong gawaan ng damit sina lolo at lola. Isang-isa pa. Isa. 10,000. Isang sweater, 10,000. Sige. Kaya ba't hindi ko agad mabayaran ang utang ko sa'yo? Ang lolo ko 183, timbang 140 kilo. Ang lola ko 165, timbang 121. Naalala mo ba? Ginoo Lu, kukunin ko na para isara ko sa bahay ha? Pasensya na po. Ito po ay regalo sa lolo at lola ko. Nakita ko po mismo kung paano ninyo ito tinirintas. Kaya mas kampante ako. Maglalagay ba ako ng lason sa sweater? O ano pa man? Ano bang dapat ikabahala sa pag-uwi at pagtirintas nito? Kung hindi matatapos ang pagniniting ngayon, bukas kailangan ko pa rin magtulungan. Kung hindi matatapos bukas, magpapatuloy kami sa pagniniting sa susunod na araw. Huwag ka muna magsalita. Makakaapekto sa bilis ko ng paghahabi ng sweater. Sige, magtulungan ka lang. Pupunta na ako sa trabaho. Pinipinch ko. Anong sinabi mo? Sabi ko gusto kong gumawa ng magandang maliit na bulaklak para sa lola. Para sa kanya. Matalino. Sobrang sakit ng ulo ko. Pwede mo ba akong tulungan at magmasahe? Magmasahe ka. Kailangan bang sinilin si Luzong? Magkano kaya ang tama? 3 araw akong nagtrabaho sa Los Angeles. Hindi pa ako nakatulog ng maayos. Tapos 3 oras na biyahe pa. Para kunin ka. Masakit pa.
Sige na. Pindutin ko na lang ng libre. Medyo taas pa. Ayan. Tama. Ayan, ganyan. Hindi ba't yun yung sasakyan kanina? Hindi ba si Lubitchen? Talaga bang kinuha ang babae na yun? Anong ginagawa mo? Dumating na si Añefe. Ano bang nangyayari? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitchen. Mahalagang bagay. Huwag kang mag-alala. Ito ay salamin na isang panig lang. Hindi ka niya makikita. Talaga namang may sakit. Kami naman ay malinis at walang kasalanan. Ngayon, hindi na malinis. Sige na, pupunta ako para sabihan si Añefe. Hindi pwede. Ginoo Lu. Boss Lu. Pakiusap, hiniling ko na sa'yo. Pakiusap. Paalisin mo na si Añefe. Maaari kitang bayaran ng mas marami. Libreng mangunot ka pa ng ilang sweater. Pwede ba? Kundi, sa hinaharap, hindi ka na mag-uukit ng sweater para sa kahit sinong lalaki. Deal. Pagod na ako. Umuwi ka na. Susunod na linggo, dadalhin kita para makilala mo sina lolo at lola. Sabi ni Bitchen, dadalhin niya ako pauwi para makilala ko ang mga nakatatanda. Ibig sabihin, karapat-dapat pa rin ako. Yung anitian na yun. Ano ba siya? CJ, sige, maghabi ka ng maayos ng sweater. Ihabi mo ng mabilis. Personally dalhin mo sa lolo at lola. Ipadala ko sa'yo ang address. CJ. Lolo. Okay lang at least nagising siya. Kahit pansamantala, hindi makapagsalita, basta't magpagaling tayo ng mabuti. Iyak na gagaling din siya. Genzi, Ann, dumating ka. Lola Lu, Lolo Lu. Ito po si Genji Ann, dumating upang magdala ng damit. Magandang araw po, Lola Lu. Ito po si Miss Ann. Lola Lu, ito po, ang mga sweater na ginawa ko para sa inyo. Lagi pong pinupuri ni Chen kayo. Sinasabi niyang komportable ang mga sweater na ginawa ninyo. Hindi niya gustong hubarin, at nais pa kayong abalahin. Para sa aming mag-asawa, maghabi kami ng tig-isa, walang abala. Basta't magustuhan ninyo, masaya na ako. Tingnan mo. Nakalimutan ko si Itay. Ako na lang. Lolo Lu, kamusta po? Manugang ko. Suits. Ang isinusuong ni Miss Ann ngayon ay sweater. Hindi suits. Ito ang aking manugang. Sa mga mahalagang pagkakataon, bakit hindi ko kayang magsalita? Huwag kang magmadali kung hindi mo masabi. Makinig ka na lang sa aming pag-uusap. Ang gandang-ganda naman, binibining Ann. May negosyo po ba kayong tindahan ng mga damit na may tatak? Wala po. 3 po ang anak ko. At madalas ko silang pinagmimit. Si Miss Ann ganito kabata. May 3 anak na siya. 3 apo sa tuhod. Bakit parang sobrang emosyonal? Si Lolo ngayon. Masama ba ang pakiramdam mo? Masaya ako. May 3 apo na ako sa tuhod. Pwede bang hindi ma-excite? Lolo. Paano nandito si Anitian? Lolo. Dinala ko ang iyong manugang para makita ka. Lolo, Lola, kamusta po? Ito nga pala ang iyong paboritong Anja na panganay na anak na babae. Basta masaya ka. Tiyak makakatulong ito sa iyong kalusugan. Ay, Chenner. Bakit mo ako nakilala ng mali? Lola Lu. Lolo Lu, palagi ka nang excited na pinapalo ang kita. Nag-iiba siya. Parang nga. Posible nga hindi siya komportable. O baka may sakit siya. Tutulungan kita. I-message ko siya. Samahan ko muna siya. Sasamahan ko ang lolo ko. Papasok na kami sa loob para tingnan siya. Ay naku. Ang aking manugang. Ang aking 3 apo sa tuhod. Dahan-dahan lang. Magpatuloy lang kayo. Ginoo Lu, nandyan na ang mga bagay na ipadala ko na. Paalam na. Sandali. May gusto akong sabihin sa'yo. Kumain muna tayo bago umalis. Pupunta ako sa lolo. Magsaisa ka muna. Hala. Anichian, anong karapatan mong manatili sa pamilyang Lu? Sa totoo lang, ayaw ko sanang kumain dito. Pero dahil ang sama-sama ng tingin mo sa akin, ang hapunang ito, ay haba-habaan ko pa. Susubukan kong kumain ng marami. Wala kang hiya. Meron ka ng 3 anak. Gusto mo pa rin si Lubitchen. Iniisip mo ba na ang pamilya Lu ay magkakagusto sa iyong 3 anak? Ang aking lalaki ay nagbigay sa akin ng singsing na may diamante na nagkakahalaga ng 17 bilyon. Isang royal heirloom. Ang ganda-ganda. Ang pamana ni Lubitchen para sa iyo. Parang
Nasa 10 bilyon yata. Siguro ako na lang ang hindi interesado sa kanya. Matulog ka na rin, matandang lalaki. Ang dumi mo. Ito ang bahay ng pamilya Lu. Ako ay isang espesyal na bisita ni Lubichan. Tingnan mo kung gaano karaming mga alalay ang nakatingin sa'yo. Sinaktan mo siya. Kung malaman pa ni Lolo Lu at Lola Lu ang tungkol dito, mahihirapan ka sigurong mapatawad nila. Lolo, talaga bang inihi mo? Tingnan mo. Jenner, mukhang talagang gusto ng matandang lalaki. Si Miss Anja. Pinipresyon ka ba niyang magkaanak na agad? Lolo, pakakasal ako kay Aniense. Pero tungkol sa bata, ay, alam na ni Jenner, mali. Lolo, bakit ka galit na galit? Babantayan ko ang apo mo. Pipilitin ko siyang magtulungan. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Lolo, alam ko pong galit na galit kayo. Magpapakasal po ako kay Aniti. Pero hindi po talaga ako magkakaanak. Nandito lang ako para magpasama sa inyo. Kaya aalis na po muna ako. Babalik po ako pagkatapos ng 2 araw. Anifi. May driver na naghihintay sa'yo sa labas. Ihahatid ka niya pa uwi. Hindi ba tayo kakain ng hapunan? Hindi na. May sasabihin pa kasi ako kay Lolo. Hindi nakakain si Lolo dahil masama ang loob niya. Si Ani-chan, hindi siya aalis. May sasabihin ako sa kanya. Umuwi ka na muna. Paalam. Ingat ka. Anitian, hintayin mo ako. Lu, ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin? Gusto ninyo bang pag-isipan? Ang maging personal secretary ko, 24/7 na duty yun. 100,000 piso kada buwan. 100,000 piso kada buwan. Ang taas naman, nga. Gustong-gusto ka ng lola ko. Gusto kanyang maging personal secretary niya. Ayoko nga. 100,000 piso kada buwan. 3 milyon, ayoko pa nga. Lu, maniwala po kayo sa akin. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Aalagaan ko po kayo. Kahit buhay ko pa ang kapalit, sisiguraduhin kong sulit ang lahat. Samahan niyo po ako bukas sa isang business trip. Pakitang gilas mo ako. Sige, Ginoo Lu. Anichian, ikaw nga. Ikaw ay, ako si Lilu, kaklase kita noong high school. 6 na taon na hindi nagkita. Hindi ko akalain, hindi ka nagbago. Ganon pa rin kaganda. Pangulo ng klase. Ikaw pala, nagtatrabaho ka rin sa kumpanya ni Ginoong. Nagtatrabaho ka rin sa kumpanya ni General Manager Lu. Nasa internship pa ako. Magpalitan tayo ng contact info. Ngayong Sabado, may reunion kami ng klase. Dapat pumunta ka ha. 6 na taon na. Ikaw lang ang hindi nakarating. Sa wakas, kumpleto na ang tao namin. Ngayong Sabado, kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Sa reunion ng mga kaklase, huwag mong kalimutang pumunta. Kung hindi ka pupunta, hindi kami magsisimula. Ginoo Lu, ang lamig, uminom ka para magpainit ng katawan. Ginoo Lu, hindi ako malamig. Hindi ka malamig, pero ako'y mainit. Anichia, Sabado, sa Hyatt Hotel Pool Party. Dapat dumaan ka ng tama. Maraming tao na gustong makakita sa'yo. Sino yon? Tian, ano ba yung reunion ng mga kaklase? Gusto ko rin sanang sumama. Yung mga kaklase ninyo, nung kinder. Ngayong mga matatanda na kayo, nagkita-kita ulit. Iyan ay ako na'y lumaki. Naging isang magandang babae. Ang taong gusto ko. Naging isang gwapong lalaki. Sweetie, ikaw ba'y pupunta sa isang date? Paano na yung gwapong tito? Sa class reunion. Walang taong gusto ni Mami. Oh, ayos lang. Tingnan mo, sweetie, huwag kalimutan ang iyong swimming ring. Pakita mo sa amin ang iyong swimsuit, sweetie. Masyadong kaunti, bongga. Makikita mo ang malaking logo. Bata ka pa lang, nagmamasid na sa mommy mo. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko ang sarili ko. Swimsuit. Ito pa ang pinakamatandang modelo. Ayos na yan. Ginoong Lu, weekend na pala ngayon. Anitian, huwag mong kalimutan. May utang ka pa sa akin na 80,000. Pumunta ka sa bahay ko mamaya. Tulungan mo akong magluto. Pagbabayad ng utang. Pasensya na. May reunion ako ng mga kaklase ngayon. Hindi na ako makakapag-overtime. Reunion. Hindi ba't hindi ka naman nag-aral? Ginoo Lu, hindi ako nakapagkolehiyo. Pero nakapagtapos ako ng mataas na paaralan. Reunion ng mga kaklase sa mataas na paaralan. Siguro ay normal lang iyon, diba? Lugar. Ito ay pribadong bagay ko. Pwede ko bang hindi sabihin? Sige. Ayos lang. Makakapagpalit ako ng personal na assistant. Ang reunion ng mga kaklase. Ayos lang siguro. Ginoo Lu. Ginoo Lu, ang address ng reunion ng mga kaklase ay sa Hyatt Hotel.
Hindi ba't katabi lang ng bahay ko? Mag-enjoy ka na lang. Puso, masamang tao. Puro pananakot lang sakin. Sobra naman. Kailangan kong magsikap. Darating din ang araw. Tanggalin mo na yung masamang lalaking yan. Mga anak, magpakabait kayo sa bahay ha. Mamaya, darating si Tita Yinoo para alagaan kayo. Oo, huwag mag-alala, Mami. Andito na si Anitian. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumpleto na rin sa wakas ang mga kaklase natin ngayong taon. Kumpleto na. Anitian, naalala mo pa ba ako? Ang sikat na gwapong lalaki. Ang gwapo mo na ng lalo. Jiang Jin, ang taong gusto mong makita. Dinala ko na siya para sa'yo. Tandaan mo ang iyong sinabi. Bigyan mo ako ng mas maraming order. Walang problema. Si Jiang Jin pala ang CEO ng Jiangxi Group. Isang order lang. Abay mananaig sa ilang milyon din yan. Class President, sulit talaga ang pagiging tulay mo ah. Mga kaklase, ang tagal nating hindi nagkita. Ang gastos ninyo lahat ngayong gabi. Ako na ang bahala. Xiaofi, ang channel na damit mo, at ang bag mo, mula ito sa Italian designer na si Romanti. Ang huling obra niya, hindi ito mabibili ng pera. Talaga? Binili ito ng boyfriend ko para sa akin. Hindi ko rin alam ang eksaktong halaga nito. Sino ba ang boyfriend mo? Ang yaman naman niya. Ang boyfriend ni Xiaofi ay napakagaling. Iyon ay isang pamilya sa Shanghai. Ang pinakamataas na namumuno ba ay ang presidente ng Lu Group. Si Lu Bichen, mula ngayon kailangan mong mag-ingat sa amin ha? Maliit na bagay lang iyan. Basta't ibibigay ko. Kay Bichen, pwede na ang magbulong sa tabi ng unan. Nakakasuka talaga pakinggan siya magyabang. Magsisiya na akong magpahinga sa kwarto. Tulungan na kita. Magkatabi lang ang mga kwarto natin. Nasa kwarto 1,207 ako. Wag na. Kung hindi ito mabigat, kunin ko na lang. Pagkatapos mong ilagay ang bag, kumain muna tayo bago pumunta sa pool. Sige, tara na. Hindi ka pa ba pupunta? Hintayin kita. Tara na. Ay naku. Si Ginoong Jiang, ang suot niyang kaswal na damit, ay mukhang astig. Sinadya niyang magpalit ng damit, na kaswal ang estilo, at kami ni Sweetie, ay naka-couple outfit. Anyay Fi, huwag kang magbiro, Jiang Jin. Sabi lang nila kanina, si Anitian ay kinupok daw ng isang matandang lalaki, at inalagaan, at para sa matandang lalaki ding iyon, siya ay nagkaanak. Dapat mong pag-isipan mabuti yan. Oo nga, Jiang Jin. Si Anitian karaniwan, ang inosente at cute ng itsura, ang mga babaeng ganyan. Eksperto sa pagpapanggap na kawawa para lokohin ang mga lalaki. Jiang Jin, mag-ingat ka baka masaktan ka. Kung sino man sa inyo ang mga haspang, magsabi ng masama kay Anitian. Hinayaan ko na siyang lumabas. Aray, o siya. Huwag na kayong magsitsitsismisan. Magkakaklase naman tayo. Anitian, huwag mo nang isipin. Ang mga babae, madaming intriga. Wala naman akong sinabi. Huwag mo akong titigan. Anifi, huwag mong gawing sobra. Mag-ingat ka sa karma. Ikaw. Sige na, tama na, wag na nating pag-usapan ito. Mag-usap tayo ng iba. Tayo'y nasa edad na, para pag-usapan ang kasal. May mga kaklase na bang magpapakasal? Siguro ako ang unang magpapakasal. Sa ika-27 ng susunod na buwan, ang kasal namin ni Bichen. Sana makapunta kayo lahat. Maligayang bati, maligayang bati. Salamat. Anifi, ang swerte mo sa pagpapakasal. Nakakatuwa at kahanga-hanga. Snow, komunismo, overtime. Mga mahal, bakit kayo nandito sa bahay ni Lubitchen? Nagkita kami ng mga kaklase. Sekretaryaan, inanyayahan ko ang 3 anak mo na maglaro sa bahay. Mangyaring maglaan ka ng oras sa pagitan ng pakikipagkita sa mga kaklase para bisitahin kami. Sige po, Ginoong Lu, pangangalagaan ko ang 3 bata. Pag natapos na ako dito, agad akong pupunta sa inyo. Anyi-chan, si Lubitchen ba? Parang hindi madaling pakisamahan, ano? Ikaw ang sekretarya niya. Tiyak na mahirap ang kalagayan mo. Nga, hindi siya madaling pakisamahan. Para siyang isang tirano. Totoo ba? Ikwento mo nga, malamig ba siya? Parang yelo? O madalas bang magmura? Laging galit sa lahat. Madalas bang mura-murahin ka? Magmura? Parang hindi naman siya gaano nagmumura. Nga, araw-araw siyang nakasimangot. Para bang may utang sa kanya ang iba ng 100,000. Kahit na may utang nga siya ng 100,000. Bahala na, kailangan ko lang maglabas ng sama ng loob. Sobrang kuripot pa naman niya. At gusto pa niyang kulangin ang sahod ko. Diretso niyang binawasan ng kalahati. Ang mga kapitalista talaga, wala silang puso. Binawasan ng kalahati. Hindi pa ba siya tao? Oo nga eh. Gusto pa niyang patagilid ako ng 24 oras. Palaging handa, kahit saan, kailangan ko siyang i-report. Kontrolado lang siya. Hindi naman malamig ngayon. Bakit ikaw pa ang nilamig?
Anong nangyari, Xiao Jiu? Gwapo na tito, bumahin ka. Pinagsasabi ba ng masama tungkol sa iyo? Sabi ni Mommy, kapag isang beses lang bumahin, siguradong may nagmumurang tao sa iyo. Talaga? Sino naman ang magmumura sa akin? Ikaw ba? Sino kaya? Wala akong alam eh. Ang gwapo-gwapo mo, may mga tao pang pagmumura sa'yo. Sobrang labis na. Mabait pa rin ang ating si Little Nine. Sige na, sumama ka na sa dalawa mong kuya para maglaro. Tito, pakisabihan na po ang inyong mommy. Ang tagal na. Hindi pa rin kami dinadalaw. Sekretarya kailan ka ba darating? 2 beses nang umiyak si Jewel. Dahil hindi kanya nakikita, natatakot siya. Parang naiwan ko ang cellphone ko. Wala naman siguro. Importanteng bagay sa trabaho ang hahanap sa akin. Okay lang kahit wala akong dalang cellphone, di ba? Magaling na sigurong mag-aalaga si Lubichen. Sa 3 bata. 8. Ang pangit at luma naman ng swimsuit mo. Baka naman sa basurahan mo pa. Ito nakuha. Huwag mong dadumihan ang tubig. Sa pool, ha? Tama nga. Ang taong marumi ang isip. Lahat ng nakikita niya marumi. Si Anyay Faye. Maganda ang katawan, sweet pa. Kahit nakasuot lang ng punit-punit na tela, maganda pa rin. Huwag mo siyang pansinin, tuloy lang. Akala ni Anitian, ang laki lang ng dibdib niya ang inaakala niyang kahanga-hanga. Pagkatapos ng ilang araw, magpapagawa ako ng akala niya kaya niya akong mahigitan. Inlin, si Alfie. 3 na ang anak niya. Paano kaya ang katawan niya? Parang wala namang pagbabago. Anong maganda? Kung magaling siya, ipakita niya ang tiyan. Tiyak ang pangit na. Kaya hindi siya makapagsuot ng ganun. Kaya hindi siya magtangka. Maliit na prinsesa. Ang dila mo talaga, sobrang sakit. Baka bulag si Jiangjin. Paano siya magkakagusto kay Anitian? Dati, si Jiangjin laging umiikot kay Anitian. Si Alfie, hindi ba dati ikaw pa ang humabol kay Jiangjin? Pero hindi kanya pinansin kahit isang saglit. Ang fian ko ay si Lubichen. Wala siya sa kalingkingan ni Jiangjin Lian. Jiangjin, hindi ba't matagal mo nang lihim na iniibig ang ate ko? Ngayon, siya na ay isang ina ng 3 anak. Ang ama ng mga anak ay isang matandang lalaki. Baka gusto mong sumama sa matandang ito. Usapan muna tayo. Tingnan natin kung pwede. Ibahagi si Anitian. Anyay Faye. Ang baho naman ng bibig mo. Bumaba ka at magmumug ka ng mabuti. Tian, mahal kita. Kahit na may 3 anak ka na nga, wala akong pakialam. Jiangjin, nababaliw ka na ba? Ginagawang lakas ng loob mong itulak ako. Ang tiyan ko ay si Lubichen. Ikaw naman, ano ka ba sa kanya? Paulit-ulit mong binabanggit ang fian kong si Lubichen. Kung mahal ka niya ng ganoon, kaya mo siyang utusan na pumunta rito. Tama. Palaging nagsasabi na siya ang mapapangasawa ni Lubichen. Hindi naman natin alam kung totoo ba o hindi. Baka niloloko lang tayo. Ako si Lubichen. Ayaw sigurong pumunta ni Lubichen. Kaya mo naman Anitian, ipagawa mo sa 3 anak mo ang kanilang tunay na ama na pumunta rito. Tatawag na lang ako ngayon. Papupuntahin ko si Lubichen. Sino ba ang tunay na ama ng mga anak ko? Wala kang pakialam. Jiangjin, nakita mo ba? Si Anitian, halata na ang tako. Ang tatay ng 3 anak niya ay isang matandang malupit. Yung matandang yun, halos nakabaon na sa lupa. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Narinig ko na yan dati. Si Anitian, nabuntis siya ng 19 na taon gulang. Kaya kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Nanganak siya ng napakabata. Talaga namang wala siyang biya. Walang mukhang ibubuga. Tingnan mo, sweetie. Hindi ko sila pinaniniwalaan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tutulungan kita. Anifei, ikaw ang naghanap nito. Inyong. Hindi, tama. Nagdalang tao ako ng triplets. Pero ang ama ng mga anak ko ay hindi isang matandang lalaki. Lubichen. Siya ang tunay na ama ng anak ko. Anitian, hindi ka ba nahiya? Say. Anitian, hindi ka ba nahiya? Anifei, wag mo akong piliting sampalin ka. Anitian, nagsisinungaling siya. Aba, ang kapal ng mukha niyang sabihin na anak iyon ni Lubichen. Bakit hindi mo siya sinampal? Anitian. Umiiyak ang mga bata. Pupunta ka ba o hindi para tignan sila? Anong ginagawa ni Lubichen dito? Si Anitian lang ang tinawag ni Lubichen. Hindi tinawag si Anyay Faye. Anong relasyon ng 3 sa kanila? Mga anak. Ang 3 anak ni Anitian. Kay Lubichen nga ba talaga? Paano siya dumating ng diretso? Narinig niya ba? Naku, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ginagawa lang nila ito para pahirapan si Anitian. Bichen, dumaan ka ba para sunduin ako? Umiiyak si Jewel. Hinahanap ang mama niya. Nasaan ang bata? Bakit
Bakit naman? Si Annie-chan at si Luby-chan, ano ba talaga ang relasyon nila? Bi-chan, Anyai-fi, nanganak na si Annie-tian, ng anak ni Luby-chan. Hindi ba't ikaw ang fiance niya? Pumapayag ba ang pamilyaan na may dalawang babae na maglilingkod sa isang lalaki? Ang gulo naman ng inyong pamilya. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na si Luby-chan. Ang tunay niyang kasintahan, si Annie-tian. Basta isang hamak na sekretarya lang siya, para kay Luby-chan. Huwag kayong maniwala, abangan ninyo sa susunod na buwan. Sino ang ikakasal kay Luby-chan? Sino ba talaga? Saa? Jaewer, Sham. Boss Lu. Hindi naman umiyak si Jura. Mommy, halika na at makipaglaro ka sa amin. Opo. Maglaro muna kayo. Mag-uusap lang ako saglit sa inyong nanay. Alagaan niyo silang mabuti. Opo. Anong ginagawa mo? Lu. Baka naman dahil lang, itinuturing kita bilang tatay ng anak mo. Pwede mo akong pilitin. Anong suot mo? Bikini. Sino bang hindi makakakita na bikini yan? Luma na ang damit mo. Hindi ko alam kung kanino mo ipapakita. Luma na. Saan ang kunit? Sa biwang. Totoo nga, kunit nga. Nakasuot pa ako ng punit na pang-swimming na ito, tapos nagpapakalaki sa harap ng maraming tao. Ang nakakahiya naman ito. Nandyan ang mga bata, baka may pagkakataon pa, hayaan mo siyang magsuot pa. Isuot mo ito. Sige, in. Ay, mag-ingat ka. Luby-chan. Ako si Annie-fi. Lu. Uwi na muna ako kasama ang mga bata. Naku, wag na. Sabihin mo kay Annie-fi. Wala akong oras. Nag-an. Pasensya na. Abala si Jilu. Wala siyang oras na makipagkita sa iyo ngayon. Yung babaeng si Annie-tian. Ano bang mga paraan ang ginamit niya para maglaro sa bahay ni Luby-chan? Parang totoong siya yung ama ng anak niya. Nakita ko lahat. Annie-fi. Si Annie-tian ay nandyan lang siguro. Ano sa tingin mo? Ano kayang inaasikaso ni General Lu? Si Annie-fi. Paano kami maniniwala sa'yo? Si Luby-chan at si Annie-chan, ang tunay na pamilya, baka ikaw ang kabit. Nagsisinungaling ka. Hindi ako yon. Anong kabit? Si Annie-chan ay sekretarya lang ni Luby-chan, yun lang. May kasama siyang kamag-anak ngayon. Anak ng kanino ang nanggugulo? Abala ako, umalis ka na. Wala nang magagawa, kailangan nating maghintay kay Tito Lu, para makuha tayo sa ibaba. Ito ba yung mga dokumentong inihanda ninyo para sa isang linggo? Kailangan itong gawin ulit. Bakit hindi mo pa ako nireplyan? Ang busy naman ni Tito Lu ngayon. Nakakainis na mga bata. Bakit ka ba nakakainis? Sobrang imo na. Bakit ka pa nangaasar? Mag-sorry ka agad sa kapatid ko. Magsusorry na po ako sa inyo. Isa po akong importanteng tao kay Lu. Kayong dalawa, nakakainis. Umalis na kayo. Masamang babae. Hintayin mo ang pagkakatanggal mo kay Lu. Anong sinasabi mo, bata ka? Huwag mong akalaing hindi kita papaluin. Baka mapunit ko ang bibig mo. Masamang babae, maghintay ka. Pasok. Boss Lu, ito po ang aking ginawa. Sa loob ng isang linggo. Isang linggong pagod at paghihirap, ay naging ganito lang pala. Pumunta ka sa accounting. Pasensya na, Ginoong Lu. Patunayan. Ako. Pakiusap, huwag ninyo po akong tanggalin. Bobo ka na walang pag-asa. Huwag nang baguhin. Magsimula ka ng umalis, i-engage, masamang babae, hintayin mong tanggalin ka ni Pangulong Lu. Sino ba ang batang yun? Bakit siya magsasabi na matatanggal ako? Anong sabi mo, Pangulong Lu? May dalawang bata sa ibaba, mapanlait at walang paggalang, nakakagambala sa kaayusan ng kumpanya. Ako, hindi ko nagawa ng maayos ang aking mga dokumento. Sila ang nakaapekto sa akin, bata. Yui. Si Jewel.
Ginoo Lu. Kilala mo yung dalawang batang yun? Proyekto, trabaho. Sila na lang ang magiging mga anak ko balang araw. Sabi mo, sila ay matigas ang ulo. Proyekto. Yung dalawang batang yun, kasi anak pala ng Pangulong Lu. Pasensya na, Pangulong Lu. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tama na ba? Pangalawang kuya, bakit mo sinabi na yung masamang babae ay matatanggal? Pinaglolokohan mo ba siya, ang dokumentong masamang babae, nang mabuhay sa sahig? Sinulyapan ko lang. Ang sobrang pangit na proposal na iyon. Kayang-kaya ipakita kay Chulu. Proposal na gagawin ko gamit ang paa ko. Mas maganda pa doon sa ginawa ng babaeng yun. Wow, ang galing ni kuya. Bababa na si Tito Lu. Gusto kong magpa-test kay Tito Lu, para malaman na ang lahat ay totoo. Mga bodhisattva at bodha. Ipagdasal ninyo si Tito Lu. Sana siya ang aming tatay. Sana siya ang aming ama. Nakikita ko si Juhi at Juju. Kamukha mo noong bata ka pa. Sa tingin mo kaya, silang tatlo, ay mga anak mo. Hindi ko alam, Jair. Ano ba ang pakay mo sa akin? Sana pumayag siya, na sumama sa akin para sa DNA test. Hello, kuya, ano nang sabi mo? CJ, agad-agad naman siyang pakakasalan ng ibang babae. Manloloko si Tito Lucas. Sabi pa niya, magiging daddy namin siya. Talaga namang hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki. Tara na, umuwi na tayo. Kami na ang ayaw sa kanya. Jewer. Magandang araw po. Ang taong tinawagan ninyo ay hindi makontak sa ngayon. Saan sila pumunta? Binigyan ko siya ng block. Hindi ko na siya pakikialaman. Masamang lalaki. Sabi niya mahal kami ni Sweet. Tapos mag-aasawa ng ibang babae. Papaluin kita. Walang problema, Jiwar Juju. Tatlo kami, kaya naming alagaan si Mommy ng mabuti. Huwag mag-alala. Oh, binigyan ni Daddy si Mommy ng singsing. Bakit wala na? Siguro nahulog siya habang pauwi. Alam ko na kung saan nahulog. Kailangan pa nating bumalik sa loose group para hanapin. Mga anak, bakit kayong lahat ay nakatayo sa pintuan? Ina, tinitingnan ninyo ba ako? Ina, miss na miss ka namin. Si Ginoo ang naghatid sa'yo, di ba? Nasa paradahan siya. Mukhang may kailangan siya kayong kausapin. Nanay, sobrang pinagdesisyonan tayo ni Tito Lu. Pwede mo ba siyang hindi napapayagang pumunta dito sa bahay? Anitian. Anitian. Mga anak ko. Hindi ba? Gusto ninyo noon si Tito Lu? Jaywar. Anong nangyari sa'yo? Gusto sana namin si Tito Lu ang maging tatay namin. Pero mag-aasawa na siya ng ibang babae. Ayoko na siyang kausapin. Gusto namin si Tito Lu. Pero sobrang nanghinayang kami kay Tito Lu. Kahit na hindi nila sinasabi. Pero ganyan pala ang nararamdaman nila. Gusto pala nila ng isang tatay. Jewer, pwede bang buksan mo ang pinto para kay Tito Lu? Jewer. Jewer. Hinahanap ako ni na Jewer. Ano ba ang dahilan? Andiyan, Ginoo Lu. Ang tatlong anak ko ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Plano kong mag-leave ng 1 linggo. Isama mo sila sa lakad. Advance happy wedding kay In Lu. Hindi ganun iyon. Anitian, pakinggan mo ang paliwanag ko. And Lu, paano mo naman napagdesisyonan yan? Bahala ka na dyan. Wala akong kinalaman. Pasensya na, Mommy. Nawala ko ang singsing na brilyante na regalo ni Daddy sa iyo. Nawala. Ano? Kasal lang naman iyon, ah. Pikit mata lang yan. Makakaraos din yan. Sabi mo, bakit? Pagkakita ko kay Aniti, agad akong nawala ng gana. 1 segundo lang. Ayokong magtagal pa sa kanya. Sabihin mo nga sa Kim. Ano bang gusto ng lolo ko sa kanya? Pwedeng magpakasal at magdiborsyo pa, hindi ba? Basta't may tamis ka. Maghihintay ka ng 3 o 5 taon. Si Chansweet ay kasing ganda. Bakit ako ang hihintay niya? Anong karapatan ko? Saan ka pupunta? Pabalik sa kumpanya. Mag-ingat ka. Nahanap na ni Mommy.
Umalis ka. Paano kayo nandito? Ano ang pakialam mo? Magpakasal ka na lang. Sinasuklam ako sa'yo. Sinasuklam ako sa'yo. Sinasuklam ako sa'yo. Ginoo Lou, pumunta ako dito para ayusin ang pag-alis ko. Sa hinaharap, bawat isa sa atin ay mamumuhay ng maayos. Hindi tayo mag-istorbo sa isa't isa. Tiyan. Mommy, sa hinaharap, ilagay mo ang singsing sa iyong daliri para hindi mo ito mawalan. Mommy, sigurado akong hahanapin tayo ni Daddy. Sigurado. Mama, kailangan ko bang magpakasal sa pamilya niyo? Bakit parang, hindi ito totoo? Pwede mo ba akong tapikin? Pakiramdam ko lagi parang nananaginip ako. Bobo mong bata ka. Sabihin ko sa'yo, kahapon sa bahay natin, dumarating ang maraming mga kaibigan mula sa mataas na lipunan. Bawat isa ay nagdala ng magagandang regalo. Kahit nasa salita, lahat sila ay nagsasabing congrats, congrats. Sa totoo lang, sa loob-loob ko, sobrang naiinggit ako. Pero iyon ang kanilang pagkainggit at paghanga, na hindi nila kayang makamtan. Oo nga. Ang galing ng anak ko, kaya niyang kunin si Lubitchen. Anong nangyayari? Ginoo Lou, kami po ang inyong mga stylist at makeup artist ngayong araw. Araw po ng kasal ninyo ngayon. Tahimik po kayo. Bakit hindi pa tapos si Ginoo Lou? Assistant Teng, natutulog pa si Ginoong Lou, alas 11 na. Mag-umpisa na ang kasal ng alas 12. Hindi namin kayang gisingin siya. Baka magalit siya. Assistant Teng, ano yun? Secretary Ann, pwede ka bang pumunta sa bahay ni Lou? May kailangan ako sa iyo. Pasensya na po. Nag-resign na po ako. Ano? Nag-resign ka na pala? Ann, pakitulungan naman ako. Ikaw lang. Sisimulan ng gumising si Lou. Ikaw lang. Kaya hindi siya magmumura. Pero, kung si Ann ang pumunta, si Lou ay hindi. Sasama kay Ann para magtago. Pasensya na. Hindi kita matutulungan. Kung may problema si Lubitchen, hayaan siyang personal na lumapit sa akin. Mami, mag-aasawa si Uncle Lou. Nalulungkot ka rin ba? Ako. Ano ba ang dapat kong ikalungkot? Akala ko pa naman, gusto rin ni Mommy si Tito Lou. Ano naman kung gusto ko o hindi? Magpapakasal na rin naman siya kay Annie Faye, at hindi ako magiging kabit. Wala na. Mommy, wala talagang gusto kay Lubitchen. Luzong, tara, pumunta sa ospital. Ngayon. Hindi sapat ang kalahating oras. Nandyan na ang mga bisita. Nagmamadali ka ba? Baka pwede. Ikaw na lang ang magpakasal. Ginoo Lou. Ang ganda naman. Binibinig siyaw, congratulations. Malapit ka nang maging legal na asawa ni Ginoo Lou. Si Anitian, ano ba siya? At sasabayan ka pa nitong makipag-agawan sa lalaki. Xiaofei, napakaingit ko sa'yo. Pero, kalahating oras na lang ang natitira bago magsimula ang salo-salo. Malapit na. Narinig ko sa mga makeup artist doon. Tulog pa rin daw si Lou. Hindi kaya ayaw na niyang magpakasal? Nang insulto ka, mahal na mahal ako ni Lubitchen. Hintayin mo na lang at makikita mo. Lalabas siya sa kasal. Doon mo malalaman. Abangan mo. Lolo. Malapit na ang kasal. Paano ka napunta rito? Lolo. Ikakasal kami ni Anyay. Pwede po bang magising na kayo? Tingnan nyo, ang bilis ng tibok ng puso. Ang saya po ni Lolo. Magmadali ka na at pumunta sa kasal. Aray, ang bilis ng tibok ng puso ko, hindi rin maganda ito. May mangyayaring masama. Lolo, huwag kang mag-alala. Basta ba maging maayos ka lang. Ano man ang gawin ko ay gagawin ko. Uuwi na ako ngayon. Kung hindi ka pa magising, mabibaliw na ako. Oy, Lolo, gising ka na. Pumunta ka sa kasalan. Nais mo bang pakasalan si Anyete? Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, tagumpay o kabiguan, mamahalin mo siya ng buong puso. Hanggang kamatayan, ang ganda, malapit ko nang maging asawa ni Lubitchen. Nais mo bang pakasalan si Anyete? Ito ay yung hinabing ibinigay sa akin. Kung hindi mo nagustuhan ang pagkakagawa ko, pwede kitang bilhan ulit ng bago.
Gustong-gusto ko ito. Halu. Baka naman dahil ba, tinuturing kitang tatay ng anak ko, pilitin mo na lang ako. Aray, mag-ingat ka. Bichen, bilisan mo at pumayag ka na. Pasensya na. Bichen, saan ka pupunta? Araw ang kasal natin ngayon. Lubichen, ang kasal natin ay itinakda ng lolo ko. Bichen. Lolo, gising ka na. Lubichen, pumunta pa si lolo sa kasal natin. Bawal kang umalis. Umalis ka na nga. Salamat po, lolo. Bichen. Bakit mo siya pinayagang umalis? Manahimik ka nga. Ano ba ang sinasabi ko? Anyefia. Siya yung babae ng kabit. Inamin mismo ni Lubichen na hindi niya siya mahal. Bago pa, nagtatanggi si Anyefe. Pero siya pa ang nahihirapan. Kumapit pa siya kay Lubichen. Lubichen, bumalik ka rito. Mami, saan tayo pupunta? Sweetie. Paano ka na pa rito? Tito Lu, tumatakas ka ba mula sa kasal? Chen, gusto kita. Papakasalan mo ba ako? Sa wakas ay nagka-confess si Tito Lu, Lubichen. Sa totoo lang, niloko kita. Ang ama ng bata ay hindi patay. Matagal nang gustong hanapin ng mga bata ang kanilang tunay na ama. Mommy, mabait si Tito Lu sa'yo. Gawin mong tatay namin. Sumasang-ayon kami ng buong puso. Sweetheart, ito bang singsing ay iyo? 6 na taon na ang nakalipas. Ito ay ibinigay sa akin ng ama ng anak ko. Nahanap na kita. Ito ang singsing na ibinigay mo sa akin. Hinahanap kita ng 6 na taon. Sa wakas, nahanap na kita. Nag-kiss si Daddy at Mommy. Katapusan na.